Okay, ngayon naman mga anak ay pag-usapan natin ang literature review. Ang RRL o mga review of related literature, ito naman yung mga information from the previous articles or previous studies na inilalagay natin sa ating research study. Maaari nating makita itong mga literature review sa portion ng background of the study. Pwede natin ding makita ito sa portion ng review of related literature that can be located in your chapter 2. At pwede rin natin makita ang mga literature reviews or isulat ang ating mga literature reviews sa portion ng theoretical framework, conceptual framework, sa ating mga procedures. As also it serves as your supporting evidence after mo isulat ang inyong interpretation of data. Okay? So napakalaking halaga nitong literature review na maintindihan nyo bakit kailangan. So sabi nga natin sa ating discussion, at during the presentation of your research, napakahalaga na meron tayong inilalagay ng mga citations, di ba? Yung citations na yan, these are the name of authors. And those authors, okay, kaya sila nakapagsulat yan, nailagay natin yan. Kasi sila yung magsaserve as mentioned people na sila ang gumawa o sila ang sa kanila nang galing ang information na yan. Kaya nakakapagsulat tayo ng review of related literature. So hindi natin sinusulat ang review of literature dahil kailangan lang natin isulat. Nilalagay natin ang literature review para maging trustworthy, maging credible ang ating ginagawang study. At ito ay evidence-based at hindi opinion-based ang ating ginagawang research paper. So sa pagsusulat ng literature review, nangangailangan ng high-order thinking skills ang isang researcher. Kailangan nyo maging matyaga sa pag-review, sa pag-evaluate, pag-synthesis. So pag sinabi nating synthesis, pinagsama-sama nyo ang mga previous research hanggang makabuo ka ng isang panibagong idea. And at the same time, hindi natin inaangkayan ang information na yun. Kaya tuwing gumagawa tayo at susulat tayo ng literature review, pinaparaphrase natin yun at nilalagay natin kung kanino nanggaling ang information na yun. So saan ba natin pwedeng makita ang mga literature review? Pwede natin makita ito sa mga journal articles na kung saan ang journal articles ay origin niyan ay ang mga research paper. Ang mga research paper na pinapublish, pinag-aralan, binasa ng mga peer reviewers, ay isasalin yan para maging isang journal article na kung saan ang isang article na inilagay sa journal publication ay nagiging mas maiksi at inilalagay doon kadalasan ay ang abstract, introduction, statement of the problem, scope, and the results and conclusion, and then references. So yun lang ang laman ng journal article. Yun yung mga binabasa nyo ng mga RRL. Yung mga results nun ang inyong ilalagay dito sa inyong research paper. Ano pa? Mga professional books, yung mga printed books, pwede tayong makakuha dyan ng mga definition at ilalagay natin sa ating research study. Online sources. Dito din ina-upload yung mga online journal articles. Mga specialized references. Halimbawa, yung mga government data, mga government report na pinapublish online gamit ang kanilang mga website. Pwede pa tayong kumuha doon? Yes. Pwede ba natin siyang tawaging literature review? Yes. Is this applicable in adding to your paper? The answer is yes. Okay? Once again, you just have to remind that you have to mention the name of authors and the year kailan na-publish yung information na yun. And at the same time, yung full information ng tungkol doon sa author ay ilalagay naman natin sa reference list. Doon yun sa bandang likuran ng gagawin yung research paper. Kaya yung unang ginawa natin ay pinakilala ko sa inyo ang mga sample research paper. Sumunod ay pinaghanap ko kayo ng mga journal article. So that kapag nagkaroon tayo ng discussion ganito, ay naunawaan nyo yung aking mga sinasabi. Okay po? Kaya kung mapapansin ninyo, ang inyong mga ginawang paper, ay marami kong minention doon na dapat nyong idagdag. Lalo na yung pagsasite ng authors doon sa mga isinulat nyo yung related literature. At huwag kakalimutan na mag-paraphrase. Okay po? Now, balik tayo sa literature review. So, literature review is an integral part of any research paper that serves several functions. Ano nga ba ang function? Bakit tayo naglalagay ng literature review? Una, nag-establish tayo ng relevance ng study. Habang binabasa ang background of study, hindi ito opinion-based, dapat evidence-based. Kaya ilalagay natin literature review. Kasi gusto natin mag-establish na may relevance, may kahalagahan itong study na to. Kaya basahin mo, reader. Okay? Secondly, nag-establish tayo ng research gap.
sinasabi natin, hinahanap natin. Pag tayo nagbabasa, dapat hanapin natin ang research gap. Kung tayo naman ay magsusulat ng research paper, magsulat tayo ng research gap. So mangyayari lamang ang pagsusulat ng tamang research gap kung nagkaroon tayo ng oras at nagbigay tayo ng tamang effort at tamang panahon at nagbasa tayo ng mga tamang, mga possible na mga literature review upang maunawaan natin kung ano ba talagang nawawala sa topic na to. Ano ba ang topic? Ano ba ang gap? Ano ba yung missing na hindi nasagot ng previous researchers? Okay? So, para tayo magsusulat ng isang research gap, unang-una, hanapin nyo yung section ng research gap dun sa mga binabasa nyong journal article. Okay? Next, third, literature review provides important information about your topic. The concepts related to it. So, huwag kayong gagawa o susulat ng mga literature review na walang kinalaman sa inyong research title, walang kinalaman sa independent variable, walang kinalaman sa inyong dependent variable. Kailangan lahat yun may kinalaman sa independent, may kinalaman sa inyong dependent, may kinalaman sa inyong variables to measure. Mga variables na nakasulat sa inyong statement of the problem. Another thing, you have to justify your research methodology. So hindi tayo gagawa ng procedure na base lang sa blog. Kukuha tayo ng procedure base sa nabasa nating journal article which is very related sa inyong study. Okay po? Kaya nga yung bawat procedures nyo sa letter A, sa bandang dulo, merong citation akong hinahanap. Kasi dapat yung procedure nang galing sa previous literature review. Kung ang inyong procedure ay kukuhanin nyo isang buong research na yon at ang lahat ng procedure na gagawin nyo, pwede. Isang author lang, pwede. Okay? Make sure lang ulit na magre-reflect ang pangalan ng author sa inyong reference list. Another, through your literature review, nakakapag-present kayo at nakakapag-discuss kayo ng theoretical and conceptual framework. Ang pagsusulat ng theoretical at conceptual framework ay hindi nagiging parte ng ating experimental research. So usually makikita ito sa mga social science research. Okay? Sa mga non-experimental research. At ganun pa man, itong mga theoretical framework na to at conceptual framework, ito yung nagiging backbone ng study. Kayo naman mga anak sa experimental research, ang nagiging backbone ng inyong research, ang inyong procedures, ang inyong flowchart na gagamitin, ang mga testing na gusto nyong gawin. May tamang procedure na ilagay nyo ang tamang test na dapat maisulat sa inyong statement of the problem. Maisagawa nyo yung mga tamang procedure o akmang-akmang procedure na dapat gawin nyo para sa inyong research para kayo makakuha ng appropriate data. Okay?